Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na sinampal nga sa katotohanan itong si Kuting ng Norte at sinampal nga ng matibay at pruweba ng mga ebidensya dahil nga sa kanyang pagtatanggi na talagang inosente nga raw si Kuting ng Norte at wala itong ninanakaw, lalong-lalo na ang mga bangkay na nahukay ay wala nga raw itong kinalaman. Ngunit kung titingnan natin, ang mga nahukay nga na ito ay talagang sa pagmamay-ari ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang marami ang nagbigay ng mga komento na kung talagang inosente si Kuting ng Norte ay dapat humarap na sa Korte Suprema at hindi niya gamitin ang kanyang pwesto para maging excuse nga ito sa kanyang mga kasalanan. Ngayon nga ay maraming netizen ang nanggagalit, lalong-lalo na ang umaasa sa pagbabago dahil halos 31 milyon na katao ang umaasa para magbago ang Pilipinas. Ngunit tila kabaliktaran ang nangyari dahil ang pagbabago na kagustuhan nila ay naging pugad ng mga pulboronic user, mga krimen at mga anomalya sa pamahalaan. Kaya naman talagang ngayon ay talagang hindi nga makakawala itong si Kuting ng Norte sa batas ng Pilipinas dahil marami ng mga opisyales na talagang naninindigan sa katotohanan at sa kanilang mga tungkulin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Etong lalaking ito, sabi ko nga kay Atty. Glenn, nasabi ko, nasa utak ka lang. Mukha, Atty. Glenn, sasabihin ko sa iyo dito, ako nakikinig sa Atty. Glenn yan eh. Mukha siya talagang pera. So, yun. By the way, mga kababayan, kailangan natin ng leader, na tunay na leader na hindi pang sariling interest. Hindi ko sa pinapromote si Sara Duterte. Si Sara Duterte na presidente na siya sa panaginip ko kanina, kung gusto niyan magnakaw. Gusto niya na malaki ang nakaw, panahon pa ng tatay niya. Naging mayor pa. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, simula nung naging mayor, ito lang. Lahat ng mga Duterte, may narinig ba kayo na nagnakaw sila? Hindi ko sila, iba sa mga Duterte, hindi ko naman kakilala. Meron ba silang issue na sila ay nagnakaw? Nagnakaw. Wala. Sino may issue pagnanakaw? Ang mga Marcos. Ngayon, babalik ta rin nila ang senaryo na si Sara Duterte ay nagnakaw ng yung 125 million na yan. Sabi ko nga mga kababayan, payat yan kung gagamitin mo yung utak mo. Ikaw nakakamping na supporter. Yung mga pinapalabas silang Mary Grace Piatos na yan, si Lisa Tanas yan. Abangan ninyo ang mga bonggang-bonggang mga video. Diba sabi ni Inday, may video yan. Anyway, dapat matagal na nagnakaw si Sara. Kung gusto lang ni Sara magnakaw, panahon pa ng tatay niya, hinawi niya lahat doon. Yung mga nasa Malacanang na nag-epal-epal. Yung iba talaga may nagnakaw. Dapat doon pinagsasapak na ni Inday Sara yan kung gusto niyang magnakaw. Walang magawa ang tatay niya or else. So, ito. Tay, ano ba tawag niya kay papa niya? Papa? Ang tawag ni Inday kay papa niya? Na-curious ako. Daddy? Yo? Anong tawag niya? Papa? Papa, mama? Papa siguro. Anyway, mga kababayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan natin ng leader na matino. At wala tayo niyan ngayon. Kasi ang leader nyo, bangag. Kung ang leader nyo ay matino at hindi magnanakaw, ang saya-saya na sana ng ating bayan. Papa daw, sabi ni Lucy Vlog. Okay? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, gumamit kayo ng jutak. Jutak lang. Kung si Sara ay maghineknok yan, my God. Dapat nakikita nyo yan. Dapat makapal ang mukha niyan. Dapat ngayon nagpapaaral yan ng mga anak. Maliit pa yung mga anak ni Inday. Dapat ngayon ay, although they can afford that. Dapat ngayon ay makikita mo. At saka tignan, alam nyo, napansin nyo, may mga lumalabas na reels. Yung
mga kaibigan ni Inday. Ang kaibigan na dati si Attorney Bruce, the late Attorney Bruce Rivera. Kaibigan ko yun. 'Di ba? Ang mga kaibigan ni Inday, mga simple, mga payak. Yung mga kasama niya, yung nagsayaw-sayaw siya, mga ordinary, they're just an ordinary like us. Pero yung mga kaibigan ni Bangag, mga pakonyo-konyo, mga paalta-altang, mga adictos, benedictos, na walang ginawa kundi mag-addict, manglustay, 'di ba? Mangawat sa kaban ng bayan. Tignan niyo ang mga kaibigan niya. Doon mo makikita, 'di ba? Kung ano itsura ng, 'di ba, mga kaibigan ni Lisa Tanas. Nakamit ko pa yung mga kaibigan niya diyan, mga kaklase niya. Wala namang pwesto sa gobyerno. Hoy, kayo mga pangit, kamukha ni Lisa Tanas na mga guro-guro na mga pagmumukha nyo na hindi na kaya ng botox, tang ina matanda na kasi. At hindi na kayang, pag masama kasi damo, alam mo, pag masama kang tao at demonyo ka, kahit salaksakan ka ng kahit formalin, kahit formalin isasaksak sa'yo. Hindi, pag formalin, patay ka na pala. Kahit anong saksak sa'yong jotox, pangit ka pa rin. Kasi, ang puso mo, jongit. Yeah. Sabi ko nga, wala akong against sa mga jotox, magpa-jotox kayo. Kung yan, kainan. So, si Lisa, hindi natatablahan yan. Dapat, kahit ilublob mo ng 1 gram na jotox yan, wala na mangyayari dyan sa mga yan. Kasi, mga kababayan, nagre-reflect ang kanilang mga ginagawang kasamaan sa inyo. Mga kababuyan ng gobyerno ni Bangag Jr. Kasi, kartel sila. Miyembro, tatalbugan ang mga kartel sa lahat ng kartel sa Colombia, sa Mexico, lahat. Baka nga, i-dethrone pa niya sino nandito? Si El Chap-Chap. Diba? Si El Chap-Chap dito. Kung hindi pa na-chap-chap, diba? Galit na galit ngayon si El Chap-Chap. Sa Trump, dahil parang may, nabalasan niyo ba yun? Dahil si Trump gusto niyang i-zero out yung mga cartel din dito. So yung grupo nila talagang galit na galit kay Trump, maggaganti daw or something like that. But anyway, balik tayo kay Bangag. So ano gagawin ninyo? Nakita nyo na sumisingot si Bangag. Walang nangyari sa alitagtad na 1.8 billion, not billion, 1.8 tons, saging 1.6, saging 1.4, maging 1.2, and now, zero na. After executive session doon sa Pidayalix, asa na yon? Nasa na yung driver, sana yung mga kasabwat? Bakit hindi yan imbestigan sa Huwad Committee para alamin kung sino ang amo ng driver na yon na PhilAmpa yun, di ba? At nang malaman natin na lumabas ang mukha ni Lisa Tanas doon at ni Bangag Jr. Yun dapat ang inuurirat and end of jutang din ng legislation. Anong nile-legislate nila? After nilang gawing teleserye at telenovela, ang issue dyan sa war on D ni Pangulong Duterte. Then after that, sabihin, i-endorse sa DOJ para kasuhan ang Pangulong Duterte. So what's the point? Na inubos nila ang resources ng pera ng bayan sa kakateledrama nila dyan sa Huwad Committee na nagpasikat ng mga ulupong. Ilang milyon yun, ang daming walang trabaho, ang daming mga OFW na gustong umuwi. Gusto i-repatriate sa Pilipinas dahil may ganitong mga nasasadlak sa ganitong dusa, walang pera, walang solusyon. Ang gobyerno andyan, nakatenga sila sa iba't ibang bansa. Tama, mali. Kesa dun sa ginastos nila, dyan sa teledrama nila, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, miyembro o leader na si, pangalan nito, mga kinukulam ako ni Bangag. Si Bangag at si Lisa Tanas, si Tambaluslos, sila ang nagkokontrol ng operasyon ng polboron sa Pilipinas. Diba? Last year, si Sayarot na nahuli sa 2 bahay sa Alabang na absuelto. Yung nahulihan ng pangpasarbog ng Bang 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 na si Amit Chandiramani, asa na? Walang investigasyon. Nasa na yun? Lahat yung pinaggugurgur nila yung issue. Ang gusto nila, Sara, digong. Vlogger. Yun ang mga importante na hulihan dahil ng pampasabog, inarbor,
inarbor ni Langka. Kasama yun sa kanyang kaso. Kinaso niya sa akin. Hindi daw totoo. Tingnan natin. Ngayon, si Lisa Tanas. Nasaan na yan? Bakit walang follow-up sa media? Tanga ka na lang, mga kababayan. Kayo mga palangga, kayo mga military, naku po, sayang naman yung aral nyo dyan sa, ano sa ba kayo nag-aral? PMA. Sayang naman, baka mamaya mabuhay yung mga, gumapang yung mga magulang ninyong nagpaaral sa inyo. Multuhin kayo at sabihin sa inyo, anak, ipagtanggol nyo ang bayan. Ang boss nyo, ang namumuno sa inyo, parehong pulboronic. Sila nagpapatakbo ng operasyon ng pulburon sa Pilipinas. Yan dapat ang inyong tutukan. Kaya tingnan ninyo, recently may nabasa ako. Kinasal sa Ilocos, nabasa niyo ba yon? Hindi, kinasal, ikakasal pa lang. That day, Wednesday daw, last week yata, ikakasal na sa tindahan, bilang boom, pinasabog yung julo. May mga bata na na-rape somewhere in Mindanao. Harap-harapan na ang mga pulboronic. Gumugurgur na lang. Dahil nga, ang negosyo ng Marcos Jr. ninyo at ni Lisa Tanas ay palaganapin ang kartel, ang pulboronic sa Pilipinas. Sila na distributor. Nasaan yung alitagtag na yun, di ba? Nagbidabidaan pa si Bangag doon. Sige nga. Sumagot kayo. Oy, kakamping, pulahan o bangagan. Tama ba yun? Bigla na lang nabura ang 1.8 tons, 1.6, tapos nagpawalang sala lahat ng mga sindikato? O itong mga sangkot sa pulburon? My God, you have to move. Now or never. Paulit-ulit natin, now or never. Sila na lahat. Smuggler, kidnapper, transporter, itong bangag na administrasyon na ito. Pati yata yung baka nga yung mga pulboronic vlogger nila, baka yan pa yung ginagamit nila sa pagdidistribute sa ano. Tignan nyo yan ha. Kasi mga mukhang bangag eh. Yung mga vlogger nila, mga babaho eh. Baho nyo. Baka yan pa yung inuutosan ni Lisa, mag-push ka para may komisyon ka sa akin. Di ba mga papangit? Baka mamaya, yan ang taga-abot ng droga sa sa mga kanto dyan sa San Miguel. Sa Malacanang, di ba? Recently may nahuli. Diba, patay na naman ang issue. Napansin nyo yung mga natirang nagbabla ng mga tagapagtanggol ni Bangag? Sa totoo lang, ang babaho ng itsura nila. Kung hindi mukhang pinangas yung mukha. Oy, bakit napapangit nyo? Pinaglihiba kayo sa kanal? Di ba? Napansin ko lang, yung natira nilang vlogger, nung doon ako, may alindog pa silang tagapagtanggol eh. Nung nawala ako, tangina, natira sa kanila parang mga binuhusan ng tubig kanal eh, no? Parang pinangliligo nila kanal. Mas ang bobobo pa. Wala na kasing bakuha si Lisa Tanas. Yun na lang ang tumatanggap sa kanila, yung mga bobo, yung mga walang pangkain. Yung iba pa dyan sa kanila, you know? Mga tinulungan ko dati. Yung mga pangit, uy, Monica, nagpapasya ng mga putang ina. Nasabi ko nga doon, ang pangit naman ito. Pero sige na lang, kawawa naman. Kamukha kayo ni Lisa. Para kayong hindi nang hilod. Siguro ang pinangliligo nyo, tubig kanal. Diba? Kasi mga lumalabas sa bunganga nila, doon di ko nang pinapanood yung mga yan. Minsan may mga nagsisend sa akin. Oy, kaya nga sa mga huwag nyo nag-send sa akin, yung mga pangit ako nanonood. Mga magaganda lang ang pinapanood ko. At mga may puso at tapang. Diba? Yung mga yan, baka yung mga vlogger ni Lisa Tanas, ano na yan ngayon, tagatinda na yan, sila yung mga multi-level marketing. O magbenta ka ng durog, may komisyon ka, may level AB, mga ganyan. Maliban pa dyan. Hindi naman, Diyos ko, hindi ka ba nahiya, Lisa Tanas? Yung mga vlogger ni Nikoting, ang suswangit. Sorry, pintasera talaga ako, lalo pag demonyo. No, sorry. Ang itsura nila parang mga bulok na yung mga bulok na itlog. Ay, ang susyongit ninyo.
Dinadangin yan. Diyos ko, lumalamon kayo galing sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Oh, dati talagang ano sila eh, puro maharlika, maharlika, maharlika. Kumikita sila sa akin eh. O, nakapagbigay ako ng job. O, di ba? Pero pag si Bangag, yung itatapik nila, si Bangag, nagpaganon-ganon. Subukan nyo. Tignan mo, may mga ano sa akin. Pag si Lisa Tanas at saka si Bangag yung topic nila, walang nanonood. Pero pag pinapangit nila ako, ginawa nila ako ng sungay o ng ganyan, maharli kayo, mga clickbaiting. Ito naman itong mga palangga ka, pinapanood, huwag na panoorin. Mga clickbaiting, ang dami. Yumayaman sila, okay? Hindi lang dahil sa pulburoni. Anyway, mga swangit, dead man na lang. So, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, baka sila na yung mga taga-push ng pulburon ni Lisa Tanas. Baka yun na yung mga nagbibenta. Kasi ang kasabwat na ngayon ay sila. Si Abalos, ilang kaya natira nung kumain ng hilaw na isda doon sa palengke? Hindi ako makamove on doon. Oy, Abalos, ilan ba tinira mo? 1 tonelada bang pulburon? Utang ina. Jutang Genemes yan. Patira-tira ka ng isda, hindi na lang pulburon, ano? Talagang isda tinitira mo, no? Hilaw pa. Parang masabing ikaw ay makamasa. Bobo! Putang ina, kahit na elementarya. Oh my God. Elementarya? Alam na nanggagago ka at you are insulting the intelligence of the Filipino people. Paniwala sa'yo. My God! Oh my gulay. Mga kababayan, kaya nga patuloy tayo dito na magdadakdak kasi ang protektor ng pulburon sa kalsada at pangmalakihan sa Bureau of Customs ay mga bangag na gobyerno. Recently, may nahuli daw silang Nigerian. O ba, kasabwat ni Lisa yan. Baka isang tawag na yan, pakakawalan na naman ni Lisa yung Nigeria na yan. Tignan natin, baka hindi na itimbre kay Rubio. Excuse me. Wala na kayong pag-asa. Kasi ang producer, manufacturer, actor, taga-pusher, si Lisa Tanas, lahat si Lisa. Lahat si Marcos Jr. So, saan kayo pupunta? Ha? Ano ba dapat ang gawin ninyo? O di kantahin nyo yung kinanta ng Dilawan. Magkaisa. Diba? Ano yun? Diba? Magkaisa sama-sama. Maganda sana yung kanta ng Dilawan. Kaso nagkaisa sila at nagsama-sama kasama ang mga bangagan. So kaya nga, kayo na lang na mga kakamping supporters, di ba woke kayo? Sabi nyo matatalino kayo mga bata. Never again. Never forget. Di ba? Ganun ang mga dialogo ninyo. Tapos ngayon, yung mga sinuportahan ninyo, nakaka-tsok-tsaka na si Lisa Tanas at si Bangag. O kayakap na sila. My God. Talaga bang matalino kayo? O bangag din kayo? Yun lang naman ang tanong ko sa inyo. Ang dami nyo rin nun eh. Diba? Ang dami nyo din nun. Nung kakamping. O baka iba sa inyo, bayad. Asa na kayo? Ang inyong mga sinuportaran ngayon ay bangagan na. Nasaan na yung sinasabi ninyo pagkakaisa? Wala na. Even religious group, I hope the INC will speak up. January 13, may nabasa ako. Asan yung mga palangga kong Katoliko? Wala na. Pero hindi naman lahat. May mga mababait pa rin naman tayo mga Katoliko, mga kababayan na natitira, na sumusubaybay. Na umaayon sa ating pinaglalaban. Ano ba ginagawa ng isang leader dapat? Di ba dapat? Pag ako ang leader, ito kasi dapat unity eh. Kasama lagi yan. Pag buklurin mo ang mga taong nagkakagalit. Pag ako presidente nyo, pagbubuklurin ko talaga kayo. Kayo mga kakamping, hindi na kayo magagalit sa akin. Imagine nyo kung gaganda buhay ninyo. Ang gugurgurin lang natin yung lahat ng kawatan. Kayo mga kakamping, na nabudol na mga kakamping ninyo, yung gugurgurin natin, yung mga binoto nyo. Sabi ko sa inyo, mga kakamping, magpa-register na kayo ng business nyo ngayon, punerarya, kasi ako na ang susunod. Ako na susunod na leader, punerarya, yan ang ubusin natin sila. Kasi if you're really for the people, for the country, open your mind. Ano ba nakikita nyo ngayon? Ang leader, whether local, whether sa mababang kapulungan, sa barangay,
meron ka dapat what? Taglay na leadership. Number 1, ginagamit mga mahirap, pro-people. Kailan naging pro-people si Bangag? Nung inimbita niya ang OFW na selected lang, iilan lang, tas ang pinakain mga pansit puto lang. Pero kapag ang iniimbita ay mga oligarchs, overflowing, may cake, may stateside na wine, may kung ano-ano pang mga kajotahan, hindi yan pro-people. Di ba? Pag birthday ni Bangag, may paduran-duran. Bakit hindi kayo inimbita sa duran-duran? Sana doon sa OFW, inimbitahan nila si Beyonce. Di ba? O sinong inimbitahan nila kung sino pa man. Para makanood naman kayo. So, hindi sila pro-people. They are pro-oligarchs. They are pro-smuggler, pro-kidnapper, pro-kawatan. Yan ang katotohanan. So, we need someone na talagang iniisip ang inyong kapakanan. Hindi lang gagamitin kayo sa kanilang mga PR stunt. Kailan naging pro-people ang project ni Lisa Tanas ng DSWD na to end walang gutom kung isang opisina lang ang pinatayo nila at ang ipapakain sa inyo ay tira-tira mga donation. Tirang pagkain sa restaurant, hindi man lahat. Pero nasaan ang pro-people? Nasaan yung dignidad na ibibigay sa inyo? Imagine mo, pag nakita mo ako si Maharlika, kunyari, isang mahirap, katulad mo palangga, nakita niyo ako doon, nakapila ako doon sa ano na yon, sa walang gutom kaputahan ni Lisa. Ano na sabi mo? Ay, si Maharlika, pumila doon sa tira-tira. Yung malalagay sa ulo ng mga kakilala mo, di ba? Na ay, tumila sa tira-tira. Na kung sana ibibigay ang tunay na tulong sa inyo, uy, mga kakamping na mga nabubulag na. Kung gusto kayong bigyan ng gobyerno talaga ng tulong, hindi yun na kailangan pumila. Ulitin ko ulit ha, digitize na tayo ngayon. Card lang. Kung mahirap kayo, parehistro kayo dyan sa isang ahensya sa DSWD, yan ang tamang ahensya. Then, meron kayong card monthly. Kung gusto kayo bigyan ng monthly, hindi yun na kailangan pumila. May laya kayo kung anong bilhin ninyo. Di ba? Kung anong bibilhin ninyo doon sa card na yon na ibibigay sa inyo ng gobyerno. Hindi yung pipila kayo alas 3, alas 2 sa madaling araw para pumila sa mga bulok o tera-tera. Ibig sabihin, ulitin ko, iyon ay pang-aalipusta sa inyo, hindi yan pagtulong. Dahil sa bilyon-bilyong pera na nilagay nila dyan, sa ayuda na yan, kaya kayong bigyan ng card para hindi na kayo pumila, para hindi na dumaan sa mga politiko. Pero idadaan yan sa papila-pila at ilalagay ang mga kaputang mga pangalan nila galing kay Bangag, yung isda nga na bulok na may freezer burn na pinamigay nila din sa Tondo. May nagpagawa pa sila ng mga sticker. Gumastos pa sila sa sticker. Pera ng bayan yan bago nila ibigay itong itong isda na ito. Whereas kung ibibigay nila systematic card, hindi na kayo kailangang mag-what? Katulad sa America style, ginawa nila yan eh. Nag-model-model lang sila last year, di ba? Sa DSWD, yung cash card. Ano tawag doon? Parang EBT. EBT katulad dito. Na yung ano tawag dyan? Yung may mga income, mga mahirap, na yung income nila hindi nakaabot doon sa, yung standard household income. Yun may mga ganyan. May EBT card, let's say for example, magkano ba yun palangga? Wala kasi ako noon eh. 'Di ba? Let's say for example, sa isang tao $500 kunyari. So $500, may card ka, mamimili ka, may freedom ka kung saan ka gustong pumunta na store. Then meron pa pinibigay na cash, no? Cash and food. Tama? Dalawang card for cash and food. So, yung let's say, yung food worth $300 lang. O sa atin, let's say, 10,000 pesos or 5,000 pesos in a month. Diba? Depende kung ilan ang anak mo, ilan, ganyan. So, yung 5,000 pesos na yan, binibigay ko example, America, diba? Let's say, $300 for that food allowance monthly sa isang
single mother dahil hindi makapagtrabaho and everything, pupunta siya sa certain store na pwede niyang ibili ng pagkain yun. Pero hindi niya pwedeng gamitin sa liquor, sa sigarilyo, pagkain lang, puro food. Pwedeng gawin yan. Di ba? Pwedeng gawin yan sa Pilipinas. Din sa cash naman, yun yung let's say another 5,000 sa atin. Di ba? Kunwari, so yung cash na yan, ika-cash niya, pwede niyang ibayad sa bills, tuition fee, utang, or whatever. Bakit hindi nila ginagawa yan? Kasi hindi nila ginagawa yan dahil hindi makakapagpapogi, EBT card, sabi ni Lucci. Kasi hindi sila makakapagpapogi, hindi nila magagamit sa eleksyon. Kaya nga lahat, kahit yung guarantee letter na yan, dapat sa DOH lahat yan, one-stop shop na yan sa hospital, hindi na dadaan sa politiko, sa politiko, ayaw nilang gawin. Kaya sabi ko, i-push natin si Inday Sara na kapag siya ay naging presidente, si Inday ay hindi na dadaan ang mga ayuda na yan sa politiko. Ilagay lahat sa DSWD, sa DOH, kung saan pa man. Lahat yan. Like sa Department of Education. Yung pondo na sinasabi ko. Hindi na kailangan po problemahin dapat na mga bata ang kanilang mga bags at ang kanilang mga pagkain. Kasama na yan sa budget yearly ng Department of Health. Department of Education. Doable yan. Kaya boto niya na ako sa susunod na halalan. Pag ayaw nila pumayag, andyan kayo, gugurgurin natin sila kung ayaw nila ng magandang project. So push natin yan kay Inday. Lahat yan. Alam nyo, unang-una, maging maalwan ang buhay ng mga tao. Hindi napipila at kayang-kaya yan mga palangga. Ayaw lang yan gawin sa atin dahil pinupolitika nila. Digitalized na, sabi ni Palangga. Yeah, digitized. Okay? Ngayon, mga kababayan, ano gagawin natin sa kanila? Sabi ko nga sa inyo, ano sinasabi ni Bangag dati? Digital infrastructure. Digital infrastructure pala eh. Hanggang ngayon, pinapipila kayo sa pagbibigay ng ayuda. Iniipon-ipon kayo sa plaza. Iniipon-ipon kayo sa basketball court. Yan ba ang digital infrastructure na kaya niya? Mano-mano pa rin. Di ba? Pangbangag pa rin yan. Yan ay pang traditional politician na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para kayo ay linlangin. What's the point of new technology? Umalsa na daw, sabi ni Palangga. Dapat umalsa na kayong mga retired military, sabi ng ating mga kababayan. So yung nag-comment kanina, larga na, go na. Walang malinaw na direksyon ang buhay ninyo sa Pilipinas. Paano maging malinaw? Adik ang presidente ninyo. Ang mga bata ninyo, mga nagagaasa, nadudukot, lahat na lang. At walang mag-i-invest sa Pilipinas. Walang magbe-business. Kung pag-usap pa lang kay Lisa Tanas, kay Martin, ay nanghihingi na kaagad sila ng down payment para makapag-start ng business. Mag-business ka, bigyan mo ako ng 10 million, 5 million. Walang support ang gobyernong ito sa local. Yung tinatawag na MSMEs. Wala lahat dahil ang iniisip nila ay support sa Addictus Benedictus, nakaw, da. Kahit kailan, hindi naging matalino si Bangang. Ang sabi kasi, may nagsabi, matalino daw si Kuting. Hindi siya matalino. Paano maging matalino na sa gitna ng kalamidad? Sir, ito, ang daming namatay sa Bicol. Anong gagawin natin? May amats pa ako. Gusto ko ng meme. Gusto ko ng meme na pulburon. Singhot na lang ako. Di ba? Wala. Di ba? Ang presidente dapat nag-unite. Anong sinasabi? Noisy pa daw tayo. Inilista tuloy ako ni SAS. Number 1 daw ako noisy. Magbubuklod-buklod. Nakikipag-away yung mga buwaka ng ina. Hinaharas tayo, kinakasuhan tayo, sinisindak tayo. Yan ba ang leader? Ang leader ay merong taglay na qualities to unite the people, not to harass the people, to suppress the people, to gorgor the people, and to hire a